November 2019, the first COVID-19 case was recorded, which started in Wuhan, China. The virus has spread worldwide, leading to an ongoing pandemic. The day where all aspects of human lives is shaken. Experts are in pursuit of finding its cure, but it offers an unstable hope upon men. No matter how this event occurred or what the experts call it, the Bible says that sickness and disease originated from sin. As Dr. John G. Legg said, sin is incipient death, state of the soul that causes you to transgress. Illness and suffering have always been among the gravest problems confronted in human life. In illness, man experiences his powerlessness, his limitations, and his finitude. Every illness can make us glimpse death. As an introduction to the study about sickness, sin, and death, Brad John Macapobre gathered some of the reliable references and authors with biblical accuracy about this topic. He delivered the message about man's struggle to escape the power of death, how sin affects man's way of life from the past up to the present, and how God intervenes in the life of Job, and how Jesus himself breaks the Sabbath law to show us the loving hands of God in the midst of man's suffering. This message will let us understand that even though the victory over sin and death achieved by Christ in his cross and resurrection, it does not abolish temporal suffering from human life, nor free us from suffering. It nevertheless throws a new light upon men and every suffering, which is the light of salvation. The evil of sickness, sin, and death have crept in, but the Word of God clearly declares that today is the day of God's salvation to those who are in Christ. Deuteronomy chapter 7 verse 15, King James Version. And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. Before the reading of the introduction, gusto lang kong maintindihan ta sugod ang nagakatabo sa aton sa sini nga kalibutan. May tatlo ka termino nga diin gikahadlokan sa tao sa sining katapusan sa kapanahunan kag amo ni nga mga butang. Number 1 is epidemic. Ano ning word nga epidemic? A disease affecting at the same time a large number of persons in the locality. Amo ni nga pamalatian ngara sa community kag budlay ni nga pamalatian karon kay dito sa Janay kag sa Mianog hindi ni kuno manaog, hindi ni maghalin kundi kamo maubos. Dayon imo makita from epidemic, makita naton nga naglambot ang word nga endemic. Restricted to the particular region or people. Nangin regional na. Kagdayon ang ini katatlo amo nang gikadlokan, amo nang gitawag pandemic. A disease affecting a whole country or the whole world. Kung aton kuanon ang gitawag ini nga virus, nagsugod lang ni sa isa sa gitawag iya nga lokal nga lugar sa dito sa Wuhan province. Dito lang kuno sa Koiba ni nagsugod. Dayon nangin regional, kag dayon nangin gitawag iya kabug-usana. Amo na nga as an introduction sa gitawag tong Bernes aton ginhambal ang Salmo 16, number 1, the joy in His presence.
nga in spite sa sining epidemic, endemic, or pandemic, kinahanglan let us cultivate an intimacy, experiencing the presence of God tungod kay dira na ta makabatyag sing kalipay samtang nag-atubang ta sini nga mga butang. Palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon, tatlo dito kakamaturan as an introduction sa sining aton kita og tema. Number 1 is the joy in God's presence. Ang word nga miktam of David. Ang word nga miktam, nahisgutan ta na, nagpaintindi the golden chapter of the book of Psalm. Nga ang Diyos siya kaangay kay David, parehas na si bulawan. Nga ang bulawan niya, way ni ga kahubas, way ni ga kakunhod ang presyo. Imo ni siya ibutang sa lutakan, ibutang ni mo ni siya sa basurahan, ibutang ni mo ni siya sulod sa imo balay, nagpabilin ang presyo sini. Nagpaintindi ang Diyos kaangay sini. Kung ang Diyos siya, ara sa imo kabuhi, mangin Diyos siya sa panahon sa problema, mangin Diyos siya panahon sa gitong kabudlayan, kag mangin Diyos man siya sa panahon nga diin maayo ang imo kahimtangan. Plagpakan na ito na Ginoo. Dayon, ato na hisgutan dito sa tong business as an introduction sa sining gitawag ya study about sickness. Imo makita iya ang word nga preserve. Ang word nga preserve, nagpaintindi ni nga diin as the king surrounded by his bodyguard. Kag ini na-experiensyahan ni David nga diin nakasurvive siya sa mga higante nga iya kaaway tungod kay may victory siya, may victory kag may multitudes of people nga nagalibot sa iya. Nagpaintindi siling pa ni David, kung ara ka sa Dios, kaangay sa isa ka hari, kaangay ka sa isa ka palanggang hari nga ginalibutan sa proteksyon agud nga hindi ka mano. Tunsis may gaprotek sa imo. Ikaduha, ang word nga preserve, nagkahulugan nga diin imo makita iya parehas sa gitawag, isa ka gitawag yang maisog nga manugbantay sa karniro nga idi niya tugtan nga iya karniro pagkakaunon sa mga lubo kag sa mga predator. Entonces, we are the people and the sheep of his pasture. Nagpaintindi nga din mo makita kung ikaw karniro sa Dios, ang Dios obligado sa pagprotect sa imo to kay siya ang maayo nga magbalantay. Palakpakan nato na Ginoo. Kag ikatatlo nga word as an introduction sa ning aton topic karon, studying about sickness, imo makita iya nga kaangay ang Dios sa isa ka gitawag himungaan nga hindi niya tugtan nga ang iya mga piso dagiton sa mga manugdagit. Kaangay sina ang Dios. Tawabla na. Ang akon amay mangunguma to, nagtago ko sa uma. Pero may sikrito to siya nga kung iya makita ang himungaan nga manginmatay sa pagprotek siya piso, amo na iya ginapasanay. Ako nagapati kung ang piso kabalo magprotek siya ang manok kabalo magprotek siya mga piso, ano pa ang Dios nga kabalo siya sa pagprotek sa aton. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga tun-an nato ni. Gitun-an naton ang word nga sickness, ang word nga infirmities. Pagkato kita sa introduction. A clear understanding of the origin of sickness is absolutely essential to any grasp of the divine subject of divine healing. No one will ever have the right kind of faith to believe God for healing until he sees sickness as God sees it. Ang siling pa ni Goy Duffield kag ni Nathaniel Van Cleve nga gitog the author of the Foundation of Pentecostal Theology, naghambal siya. Essential gid nga mahangpan naton ang divine healing. Ano ning divine healing? Pag-ayo ni paagi sa bulig sa isa ka Dios. Palakpakan naton ang Ginoo. Kag dayon siling pa niya, no one will ever have the right kind of faith to believe God for healing until he sees sickness as God sees it. Way kasing pundasyon sa matuod nga pagtuo kung hindi nimo malantaw ang balatian subong sa paglantaw sa Dios. Kinahanglan taon naton ang balatian sa paglantaw nga iya sa Dios.
Kag dayon imo makita, nor will be able to see sickness as God sees it until He knows how sickness originated. Kay balubla ka mo makauturan, God is the God of beginning. Ang hambal sa Genesis, gibuksan ang book of Genesis pakadto sa 66 ka libro nga nagsiling nga in the beginning God. Napaintindi kung gitawag gusto kita nga mahibalo sa matuod-tuod nga sinugdanan nga may epidemic, may endemic, may pandemic, kinahanglan magsugod kita dira sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. There is always a principle of cause and effect. Hindi nimo ni madula. Kung makita ka nga may gaaso, tungod kay may damok na nag-producing aso. Amo na nga lang taon na to ni, tungod kay sa sining katapusan sa kapanunan, aton ginitunan nga may magkauturan ta nga wala diri adto sa ilahigdaanan kag nagmasakit. Muna, we must have a thorough understanding what is sickness is all about in accordance with the biblical principle and perspective. Aton lang taon. If a man had not sinned, man certainly would not have suffered pain, weakness, and disease of the body. Kung wala lang nakasala ang tao, wala siya sing ginaantos nga mga kasakitan, kaluyahon, kag mga balatian sa lawas. Nga, kung ikaw sincero nga magbasa sa Genesis, nag-abot ang balatian sa dira nga nakasala ang tao. In connection sa sini nga gitawag principle sa Old Testament, kung imo lang taon, anong hambal ni Apostol Paul? Pasahon ta. Ang sala nagsulod sa kalibutan tungod sang kalapasan ni Adan sa sugo sa Dios. Kag ang iya sala nagdala sang kamatayon, gani nag-abot ang kamatayon sa tanan nga tao tuki ang tanan nakasala. Tandaan na to ni nga in the sight of God, hindi kay gitawag makasasala ka kay naghimo ka lang sala. Ang aton natun-an nga din ang tao nga nagahimo sala amo nang makasasala. Pero kung imo lang taon naghimo kasing sala, tukay natawo ka sa kasalanan. Naapektahan ka sa sala sa aton ginikanan nga si Adam. Ang tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan nga diin nagaagi sa gitog reproduction, nagaagi sa gitawag sa kahimtangan nga natao suno sa principle nga gin sa reproduction nga suno kay Adan ginakabig na nga makasasala. Amo na kung imo lang taon si Kristo Jesus wala sing isa ka tulo sa dugo ni Adam. Amo na nga si Kristo natawo sa gitog ulay nga babae, natawo siya sa virgin birth, glalang siya sa espiritu nga wala sing mansa sa dugo nga naghalin kay Adam. Tungog kay kita nga nagahalin sa gitawag ya kaliwatan ni Adam kag ni Eve, imo makita ginisip ta sa Dios nga makasasala. Kag kung imo lang taon ang sala nag-abot ang kamatayon sa tanan, tukoy ang tanan nakasala. Amo na nga imo makita sa soul winning nga principle, all have sinned and fall short to the glory of God. Kita tanan makasasala. Amo na nga nag-abot ang kamatayon. Dahil kung imo lang taon diri amo ni. Mula nga ginatun-an ta kini. Nga ginatun-an ta ni. Tukay kon hindi basta nga aton kahibalo sa pagtuon sining balatian, may panahon nga magsala kita. That is the result of sin.
Sickness is the middle portion between sin and death. Nga may balatian. Tungod kay ara ni sa middle portion, pakadto sa kamatayon. Kagdayon, death is sickness matured. Amo na nga, kung kita magbalatian, aton gigitinghuan nga hindi magmatured. Everybody say amen. Gainom kita bulong. Gadangup ta sa doktor. Gadangup ta sa mga herbal tungod kay nakahibalo ta nga death is sickness matured. Kung mag-matured na ang gitog masakit, kag hindi na masarangan sa lawas, maglambot ang kamatayon. Anong hambal ni Dr. Janjelic? Anong ihambal? Sin is incipient death. Sa dira nga nakasala ang tao, imo makita, nagsugod, nag-exist ang kamatayon. Kagdayon nagsiling siya, that state of the soul that causes you to transgress. Nagsugod. Like for instance, kung ikaw hindi ka mamati, magsigi ka, panigarilyo, dira sa imo pagpanigarilyo, nagsugod na ang kamatayon. Everybody say amen. Kung di ka magpati nga din imo makita ang alkohol, makapirdi sa imo lawas, kag sigihon mo dira nagsugod ang kamatayon. Because sin is incipient death. Muna nga ato ni gitalakay tungod kay sin is evil, sickness is evil, and death is evil. Ato ni gitun-an ni agud nga may turo ta nga knowledge sini kagdayon tungod kay anong hambal sa Dios dito kay Hosea, prophet Hosea, nagsiling siya, my people is destroyed for the lack of knowledge. Amo na nga aton ginigitun-an. Damo sa aton dire nga waay dire. Ito kay masakit. Ito nagligad nga si Mana, nagwali si Ching. Ito kay ginkuha na sa Ginoo si Sister Kabaho. Ang pamangkot ni Ching, sino ang dasot? Kagway nag-ansap, nga mo dasot. Pero may mag-ansap, ang kagsawala, may magdason gid. Sister Sadya, why na? Amo na nga gitun-an tani, agud nga may kahibalota ano ning sala balatian kag kamatayon. Pagkato kita sa biblical example. The affliction that came upon Job. Ito sis ang balatian is as old as the world. Kung kita nagbalatian karon, hindi kita magpati nga nag-isahan nun ta. May nauna sa aton nga nagbalatian. Suno sa pulong sa Diyos. Lantaon na ton, ang gitawag pulong sa Diyos sa Hub Kapitulo 1 hangtod sa 7. Isa ka adlaw nagtipo naman ang mga anghel sa presensya sang Ginoo kag nag-upod naman sa ila si Satanas. Si Satanas amo ning tinuga nga makadto ni bisag di imbitahon. Everybody say amen. Git crusher ni. Amo na nga sa aton balay maghalong ta. To kay si Satanas, ang Dios aton ginaimbitar nga maghulag sa aton panimalay. Pero bantayan ta nga si Satanas mag-abot na ang bisag di imbitahon. Kag ang iya sinatuyo, hindi kalinong kundi gamo. Ang balay nga malinong, ginagamo niya. Dan nato bla? Nagsiling ka Ginoo kay Satanas, diin ka naghalin. Nagsabat si Satanas si Ginoo, naglibot-libot sa kalibutan. Tandaan tagid nga ang misyon ni Satanas amo nang paglibot-libot sa kalibutan. Kag ang simbahan parte ni sa kalibutan,
Ang imo balay parte ni sa kalibutan, amo na asahan mo nga sa imo panimalay galibot-libot si Satanas. Na matingala ka nga kaayo sa relasyon, gulpi lang nasamok, gulpi lang nakiyos, gulpi lang nga may kinagamo. Nga may isa ka tinuga nga hindi na nakinalan imbitahon, makadto na agod sa pagamo. Dayon anong hambal dere? Sa versikulo 3. Nagsiling ang Ginoo sa iya, natalupangdan mo bala ang akong alagad nga si Job. Ang pamangkot ni Satanas, ang pamangkot sa Dios kay Satanas, hindi kay ang political events nga natabo di sa kalibutan. Ang pamangkot sa Dios kay Satanas, hindi economic nga isyu. Kung siya nagsiling nga, kamusta man ang economic ka kondisyon? Kamusta man ang political kondisyon? Kamusta man ang religious kondisyon sa kalibutan? Ang pamangkot niya, siyado ka klaro, natalupangdan mo bala ang akong alagad nga si Job. Tandaan ta utod kagabihan, I would like to see it with honesty because repetition is necessary when there is truth. Na kung ikaw mag-alagad sa Diyos, you are in the mind of God. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung ikaw mag-alagad tuod sa Diyos, ara ka sa paminsaron sa Diyos. Ulat to, ulat, nag-alagad. Wala sing pariho sa iya sa kalibutan. Wow. Katahom nga kabuhi. Wala sing pariho sa iya sa kalibutan. Matarong kag wala sing kasawayan ang iya kabuhi. Way ni nagpaintindi nga. Perfect siya, sinless siya. To kay imo makita iya sa dason nga mga chapter, makita nimo ang kaluyahon ni Job. Pero ang gilantaw sa Ginoo, ang kasing-kasing nga naghandom nga mangin wala sing kasawayan. Palakpakan nato na Ginoo. Dua ka klase ang tao sining kalibutan. Gusto siya nga magpabilin nga sa lawayon, bisan pa sa iya nahibalan nga ang iya binuhatan sa lawayon. Pero may mga tao nga sa igtutulok sa Dios sa lawayon, pero sa sulod sa kasing-kasing gabaga nga diin, biyaan ko ni pagkasalawayon, paagi sa kaluoy kag grasya sa Dios. Kag ang pamangkot diin kasi. Ang balik. Ang iya kabuhi, nagtahod siya sa akon. Wow, palakpakan na ito ang Ginoo. Nagtahod siya sa akon. Amo na kung gusto, imo makita iya, ang tao karon imo makita, gusto nga tahuron. Di ba? Pero, ari ang sekreto. The longer I stay in the ministry, the more I am convinced nga ang mga ginikanan nga gitahod sa ila kabataan, mga ginikanan ni nga nagatahod una sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Ang mga kabataan nga ginrespeto ang opinyon sa iya ginikanan, nakita sa ginikanan nga nagatahod sa Dios. Tungod kay sa sining katapusan sa kapanahonan ang hambal sa Biblia. Men will be lovers of money, not lovers of God. Kag isa sa mga sunod-sunod nga mga gitawag iya hambal ni Apostol Paul, ang kabataan hindi na matinahuron sa ginikanan. Amo na nga kung may ginikanan nga nagatahod sa Dios, isa kakalipay sa ginikanan nga din ina matinahuron na sa ila subong nga ginikanan. Nagatahod siya sa akon kag nagalikaw sa paghimo sang malain. Si Jobia may relasyon sa Dios. Kag imo makita kung may relasyon ka sa Dios, imo makita iya ang tuod nga mga tao nga may relasyon sa Dios running away from sin. Nagadalagan palayo sa sala. Nga kung kaisa imo makita iya, maapsan siya,
Maalang-alang siya kung kaisa, pero imo makita ang iya handom to depart from sin. Pero ang wala sa Ginoo, ang way relasyon sa Dios lain, running to commit sin. Di ba? Ang way relasyon sa Dios, nagadalagan sa paghimo sa sala. Pero kita, nagadalagan palayo sa sala. Amo ni Siyob. Kag nagpabilin, gihapon siya nga matutom sa akon, bisan ginganyat mo, nga ako tugutan ka sa paghalit sa iya sa wala sing rason. Bisan ginganyat mo, bisan ginsulay mo, ini nga tao, nagkapabilin nga matutom sa ako. Nang makasiling ka nga, may mga pagsulay, utod kag abyan, nag-abot na agud tan-awon sa Dios kung ikaw matutom sa pag-alagad sa iya. Pagpakan nato na Ginoo. Kung kaysa nag-abot ang sirkumstansya nga diin may maghagad sa imo panahon sa Domingo, kaginatanaw sa Dios, sino ang imo palabihon. Pero kung makadesisyon ka nga bisan ano ka importante nga butang ang igtanyag sa imo, bisan ano ka importante nga tawo nga makikita sa imo panahon sa Domingo, nakadesisyon ka nga may labaw pa sina nga tao nga imo pakikitaan, amo ang Dios nga imo ginasimba panahon sa Domingo, gikilala ka sa Dios nga matutom sa Dios. Pwede na pagbasa bala. Versikulo 4. Nagsabat si Satanas, batunon sang tao nga madula ang tanan sa iya basta buhi lang siya. Muning isyos balatian eh. Batunon sang tao ang tanan nga madula sa iya basta buhi lang siya. Hindi ba? Panahon sa balatian, malipatan naton ang mga gastos. Amo ganin ang imo makita iya siling pa Dr. Janjelek, the murder of the innocents. Sa record niya dito sa Dominion of Sickness, Sin, and Death, damo ang nagkalamatay dra sa operating table nga ginoperahan for monetary consideration. Kagdayon, ang mga tao nga dinara sa balatian, wala nagakawili sa iya magasto. Sakto si Satanas. Gastuhan mo para mabuhi ka lang. Pero siya bala mismo ang haliti. Na, sila niya? Pero haliti siya. Siguro gid nga pagkamalauton kaniya. Nagsiling ang Ginoo kay Satanas, sige, himu ang gusto mo nga himuon sa iya, pero hindi lang siya pagpatya. Tandaan mo ni nga kung mag-alagad ka sa Dios. Ano mga halit nga maglambot sa imo nga naghalin kay Satanas, hindi na makapatay sa imo. Tugkay, may isa pa nga labaw nga magbuot nga amo ang Dios. Gani naghalin si Satanas sa presensya sa Ginoo, kaginhalitan niya si Job, paagi sa mga hubag nga nagtubo, halin sa iya dapa-dapa, hasta sa iya ulo. Just imagine, halin sa lapa-lapa, sa iya tiil, pakadto siya ulo. Kag si Job, kung imo lang taon, kung padayunon mo ni, wala nag-a-star sa iya kwarto. Dito na, sa dapog kag dayon. Gakalot sa buka nga kulon. Kung imo lang taon ang libro sa Job, amo ning libro sa balatian, amo ning libro sa kasakitan, amo ning libro sa pagantos. Nga to the poet, nagsiling siya, makaluluoy ang isa kadlaw, nga may nag-uha nga bata nga natawo sa sini nga kalibutan, kag inaamo ako. Dayon imo makita nagpadala si Satanas kay Supar, kay Bildad, kay Elipas to discourage, to encourage Job. Pagtiwas sa iya. Muna nakasiling ko 3 in 1. Tatlo ang nagpadala to discourage, isa lang ang nag-encourage si Eliho, isa pa kabatan. Amo to kun imo lang taon ang mga
ang mga katapusan nga mga chapter halin sa 37 kung imo basahon, waay na nagsugo ang Dios sing malulunda to explain the misery of Job. Wala na nagsugo sing tao ang Dios, kundi ang hambal sa Biblia, ang Dios mismo nakikita kay Job. Palakpakan na to na Ginoo. Kag gini-explain sa Dios ang natabo sa iya. Gini-explikar sa Dios ang natabo sa iya. Nga nanaog ang Diyos. Ato na lang ginasulit, pero nga nanaog ang Diyos. Nanaog ang Diyos because of His allegiance. Sa iya loyalty. Sa iya katutong. Sa dira nga at the height sa iya miserable nga kondisyon, nagsinggit siya, although you slay me, Lord, yet I will trust. Bisan pat yun, pa kunin mo Ginoo, dragi ko mo salig sa imo yan. Sino man Diyos nga di maluoy siya? Siya pang una-una ang Diyos gahalit sa iya, gapabalatian sa iya, nanago si Satanas nga mo ang instigator sa tanan niya nga mga kapaitan sa kabuhi. Pero siling pa niya. Bisan pat yun kunin mo. Hindi ko magaling. Maunong ko sa imo Ginoo. Kag ina nga deklarasyon ni Job, amo nang nakapapanaog sa Dios. Nga way niya gidiligit sa malulunda, way niya gidiligit sa tao ang pag-explikar. Kag dayon, kung ang Diyos na gani magpakikita sa tao. Tanaw sa 42. Mabless ka. Tapos sa encounter nila sa Diyos, sa tapos sa encounter sa verse 35, hantod sa gitawag verse 41, hantod sa verse 42, makita niyo, sa tapos pangamuyo ni Job sa iya mga abyan. Ano tawag mo na? Ano mapinatawaron ni nga tao? Si Elipas, si Bildad, kag si Soparia, ang Diyos siya nakikita sa ila. Nagsiling ang Ginoo, kamo nga tatlo, ang inyo kabuangan, way kamo nagsugid sing matuod. Way nyo sugiri sing matuod ang akon alagad nga si Job. Way kamo nagsugid sing matuod, kaangay sa pagsugid sa akon alagad nga si Job. Kagdayon, amo ni ang akon hambal sa inyo. Pagdala kamo sing halad, kag magpapangamuyo kamo kay Job. Kay kung hindi ka ni isa mga muyo, ambot ang ano inyo dangatan. Amo na nga may pagpangamuyo ta, kakinahanglan po ta sa pagpangamuyo sa iban nga tao. Plakpakan na ito na gano'n. Si Job lang tao na. Iti sama din ng tanan eh. Ang naghambal sing hindi matuod sa iya diya pon gitawag nga abyan. Sa tapos na ngamuyo o si Job siya mga abyan, ginpauswag siya liwat sang Ginoo, kaginatagan sing duble sang nabato niya sang una. Ang wordra sa ibang translasyon, property, pagkabutang. Pero ako nagapati as I dig deeper sa sininga passage, hindi ang pagkabutang una, ang matuod nga pagkabutang, ang matuod nga porsyon ni Job, amugid ang Diyos. Palapakan na ito na Ginoo. Kag ang matuod nga nauyatan niya, nga din ang Diyos siya, gaayo sa iya balatian. Palapakan na ito na Ginoo. Amo ni ang tandaan na ito ni mga kauturan. I would like to see it with honesty. Kakong gihambal sa per service. Karon nga panahon, aton eksperyensyahan ang pag-ayo sa Diyos aton. Plakpakan na ito na Ginoo. Sa langit, way naman. You have a perfect body, incorruptible body. Way na balatian sa langit. Diri lang sini nga duta nga magbalatian ang aton lawas. Ito si diri naton experience yan, ang pagbulig sa aton sa Ginoo, ang pag-ayo sa aton balatian. Way ta nagsiling, way na ta kinalang tablitas.
Hindi ta mag-upod sa mga extreme. Way na ta kinahanglan doktor, way na ta kinahanglan mga herbal. Pero labaw sa tanan, nga kung ang Ginoo hindi magpakamayo mag-upod sa mga bulong nga aton ginatumar. Ang bulong nga aton ginatumar, una na nga makalaglag sa aton. Yes. Siling pa Dr. Janjelic, ang operasyon, makabulig. Pero 1,000 people namatay sa operating room. Yes. Ang bulong makabulig. Pero kung masala, pag-prescribe ang doktor, insigida nga mapatay ka. Entonces, ang final nga mo desisyon sa aton kabuhi, amo gid ang Dios pagpakan nato na Ginoo. Makadto kita sa ikaduha nga biblical example. The woman who had been vowed for 18 years. Anong hambal sa Lucas Kapitulo 13? Sang isa ka adlaw nga igpapahulay, nagkadto si Jesus sa simbahan sa mga Hudiyo kag nagpanudlo. May babae dito nga nangin bukto tungod sa ginapamasakit siya sang malaot nga espiritu sa sulod sang 18 ka tuig. Hindi gid siya makatadlong sa iya lawas. Tandaan ta, we must be honest about this. Ara ta sa simbahan sa adlaw nga igpapahulay. Amo na nga way ta obra. Pero hindi tanan ara sa simbahan nakapahulay. Amo to sa per service nagsiling ko. Isa ka bala nga ari sa simbahan nga din hindi ka pahulay. Kaya nasulat na nga din ang ara sa simbahan ko kaisa, hindi siya kapahulay. Ginasamok siya. Hindi ko magkanto sa iban. In my personal experience, kung kaisa rita sa simbahan, daway taan nimo, ito kay ang ara sa aton pangunahuna, ang aton gibalon, ang problema naton dito sa aton panimalay. Nangin multo samtang ara ta sa simbahan. Kakaangay sa sini nga babae. 18 anyos. Ngara sa simbahan, pero way sa kapahulay. Ito kami natabo siya lawas. May nabatyagan siya nga hindi maayo siya lawas. Kag inituga sa kaaway sa Diyos. Dayon, anong hambal? Versikulo 12. Sang makita siya ni Jesus, gintawag niya siya kaginsinganan, siya ay maayo ka na sa imo pagmasakit. Nagitawag siya ni Jesus. Tungod kay way rason nga hindi siya kapahulay ito kay ara sa balay sa Diyos. Palagpakan na ito na Ginoo. Way rason nga hindi ka kabatyag sa kapahulayan kung ara ka sa balay sa Diyos. Kag dayon, anong siling din? Dayon, gintungtong niya ang iya mga kamot sa babae, kag sa gilayon, nagtadlong ang iya likod, kag nagdayaw sa Diyos. Nga nang buktot siya. When I was in the Operation Negros, krusada halin sa Bacolod, pagkato sa Dumaguete, pagkato sa Bacolod, libot dito sa sur. Pero may mga evangelist, nga ako nakita, hindi gid magpatuga-tuga pangamuyo sa buktot. May isa ka evangelist nga diin, imo makita sa nagkuling na sa gitawag niya sa mga masakiton. Ang buktot, ang una nagkadto, gisingganan niya, buktot, pahigad. Una tong gitawag hilantanon. Nga, kung ikaw, buktot, ang imo mata, ara na sa duta. May isa ka coins collector.
May mo makita kung maglakat kung ito sa sige lang gaduko, kag nabuktot siya sige, tanaw kung may mga kuwen sa dalan. For so many years, gin-interview siya, why naging siya kahangad sa langit. Kung ara ka sa balatian, natural gini, nga pangitaan mo solusyon sa mga butang ara sa duta. Kagbulahan ta, nga diin makamarasmas ta, nga gitudloan ta, nga kung panahon mag-abot ang balatian, ang solusyon, wala sa duta, kundi ara sa ibabaw. Plagpakan na ito na Ginoo. Kag kung ang ara sa ibabaw, pag gusto na siya, kung magamit na siya sa mga butang sa duta. Namo sa mga kaso, sa mga balatian, nga akong gin-interview, nga diin, sadra nga nabudlayan na, nakadamgo lang sa isa kagitawg tanom nga amo ang gihimo nga bulong kag nayo. Amo ni ang makatadlong sa aton si Kristo Jesus lang gid. Plagpakan nato na Ginoo. Siya lagid ang makatadlong sa aton kabuhi. Amo ganina ang pagpalapit niya sa aton, ang pagpakighinunaano naton sa iya, tandaan tagid nga kung siya mangin ara kaupod naton, may tadlungon gid siya sa aton kabuhi. Kung magpalapit siya sa akon, ang mga butang nga taladlungon, iya na tadlungon. Kung magpalapit siya sa imo, pagi sa pagtuon sa iya pulong, tandaigid nga may tadlungon sa imo. Tukay amo na ang ministeryo ni Jesus. Makanto kita sa ikaapat nga dibisyon. The prophetic outline of Jesus Christ's ministry. The prophetic outline. Anong hambal sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Dayon nagkadto si Jesus sa Nazaret, amo ini ang lugar sa diin siya nagdako. Nagkadto siya sa simbahan sa mga Hudiyo, sang adlaw nga inugpahulay, suno siya kinabatasan. Nagtindog siya agud magbasa sang kasulatan. Halin sa gibautismuhan siya, right after sa pagbautismo di John the Baptist, nagkadto siya sa kamingawan, sa wilderness, ka nagpuasa sing 40 ka adlaw. Kag sa pagkatapos, nagbalik siya sa Nazaret, amo ning una nga mensahe niya. Amo nang una nga mensahe niya. Kag ang una niya nga mensahe, nagasukad gid sa pulong sa Dios. Plagpakan nato na Ginoo. Entonces, ang mensahe nga diin, genuine kag wala sing lakay, amo ang mensahe nga naghalin sa pulong sa Dios. Kung imo lang taon diri, siling pa niya, nagtindog siya agad magbasa sang kasulatan. Ginhatag sa iya ang sinulatan ni Propeta Isaias. Ginhumlad niya ini. Kaya balubla ka mo makautunan sa una, hindi pa ni Biblia eh. Kung magsulod ka sa templo sa mga Hudiyo, hindi mo makita ang Biblia. Scroll. Ang scroll sa Genesis, ang scroll sa gitawag ya Exodo, Levitico, Numeros, amo na. Libro sa Salmo, Isaias, mga scroll na. Parehas na sa kalendaryo nga gilukot bala. Di kung magbasa ang mga Hudiyo, ginahumlad na. Kagdayon amo ni ginhatag siya ang sinulatan ni Propeta Isaias, ginhumlad niya ini kag pagkakita niya sang bahin sang kasulatan nga iya gipangita, ginbasa niya dayon nga nagsiling. Pasahon ta. Ang espiritu sang Ginoo ari sa akon. Kay ginpili ni ako nga magwali sa maayong balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbantala sa mga bihag nga hilway na sila. Sa mga imol. Sabi mo lang, palangga gid sa Ginoo. Siling pa sa isa ka pilosoper, palangga sa Ginoo ang mga imol. Palangga matatanan. Pero palangga sa Ginoo kuno mga imol
tungod kay ginhimo sila nga madamo. Kung maghimo gani ka, magproducer kasing madamo sa imo ginluto, nagpaintindi paborito mo na. Galing kay ang pinakasubo mo ni. Paborito sa Ginoo ang mga imol. Pero kung kaisa ang mga imol, way nagtalupangod. Imbis magtalupangod sa pagpalangga sa Dios, kalabanan sa mga imol. Aton-aton lang di lang ta di lang ta magsugid sa iban. Imo makita ara ang tanan nga bisyo nga di nakapaimol sa ila. Just imagine. Halin sa Lunes nga obra, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Pagka panahon sa sweldo, ubuson sa imol ang inom, sugal, kagdayon. Amo na nga ang target sa Ginoo ining mga tao nga diin way nagtalupangod. Dayon, ginpadala niya ako sa pagbantala sa mga bihag nga hilway na sila. Ako nagapati, kaangay sa akong sang una. Namian makos panari. Mahinigtan makos balay. Pero sa dira nga diin, manari kami. Itawag nagtigbakay. Sabi mo lang, ang imo manok nga palangga, imo gina paliguan. Nga kung kaisa sobra pa sa imo bata, ang imo bata way gani gatumar ribikon, pero ikaw gatumar ka ribikon. Ang imo bata, pabayaan lang nimo maligo suba, pero ang imo manok, imo gid imbis nimo liguon, imo pagi galimugmug ka pa. Pero panahon nga mabihag, imo makita iya. Hindi na bitbiton sa nakabihag sing isakto, kundi kung kaisa naputa-puta na way na sing tiil, way na sing paa, way na sing pitso, kay gipangayo na. Entonces nga, pirti kabudlay kung ikaw isa kabihag. Nagpaintindi, pirti kabudlay kung mabihag ka sa sala. Pirti kabudlay kung mabihag ka ni Satanas. Purti ka budlay kung mabihag ka sa paghimo sing malaot. Hindi magkadiamo ang imo kabuhi. Pero ang pinakatahom diri siling pa sa Ginoo, ginpadala niya ako sa pagbantala sa mga bihag nga hilway na sila. Palagpakan na ito na din. Kagdayon, kag sa mga bulag nga makakita na sila. Sa panahon sa ni Ginisos, kung imo lang taon sa book sa San Juan, imo makita sa nag-ayo siya sa isa ka bulag sa ginayo niya. Nagreklamo ang mga Parisiyo. Ang mga Parisiyo makakita eh. Ang mga religious leader makakita. Kapilan lang bistigara ang bulag nga ginayo. Pero sila hindi Ginisos. Hindi ka mo bulag sa pananawan, kundi bulag ka mo sa espirituhanon nga mga butang. Way ka mo kakita sa matutol nga kahimtangan sa inyo kalag. Way ka mo kakita sa matutol nga kahimtangan sa inyo relasyon sa Diyos. Kag ako nagapati nga matuod si Ginisos, kadamo sa mga tao karon nga dili mo may maayo nga mata. May maayo nga pananaawan, ginasagod ang mga mata. Ginapatsik apirmi, pero wala kakita sa pagkinahanglanon siya kalag. Prakpakan na ito na Ginoo. Mapatay nga diin, imo makita iya. Makaluluoy, ito kay way kakita, nga may manluluwa siya, nga mo ang Ginoo nga naghandom siya, nga hindi lang kay mga butang nga tawhanon ang iya makita, kalibutanon nga mga butang, kundi mga butang espirituhanon nga makaayo sa iya kalag. Prakpakan na ito na Ginoo. Dayon ano hambal dre? Gipadala niya ako sa paghilway sa mga ginadaog-daog. Kung magkanto sa Kehob, magkanto kita sa gitawag iya, sa gitawag isa ka babae nga
gapos ni Satanas sa 18 ka tuig. Isa to ka klase sa pagdaog-daog. Ito sis ang balatian nga aton ginantos. Kung kaisa, parehas ni gadaog-daog sa ato. Ginadiktahan ta sini. Tuobla na. Sa akon gitawag yan gitawag yan nga na agyan nga balatian. Imo makita kung panugnawon kaya ginadiktahan ka sa imo pagpanugnaw. Magkuha din ka sweater, ka magkuha ka habol. Kung ka isa pagsakit sa imulo, ginadiktahan ka sa sakit sa imulo nga din, papangitaon ka din bulong. Pero ang hambal sa Biblia, may kahilwayan ta, lakpakan na ito na Ginoo. Ito kay may dangpan ta nga magaluwas sa nagdaog-daog sa aton. Sa versikulo 9, kag sa pagmantala nga amo na ini ang tion nga luwason sa Ginoo ang iyang makatawan. Amo na ini ang tion nga luwason ang Ginoo sa iyang makatawan. Amo nang hambal ako sa inyo, hindi ka maghulat nga dito sa langit masiling ta Ginoo ayuha ko sa akong balatian. Waay na pag-ayo dito. Perfect na ang imo lawas. Waay na nga lawas, hindi na malambot sa trangkaso, hindi na malambot sa gitawag ya epidemic, hindi na malambot sa pandemic, hindi na malambot sa endemic, hindi na malambot sa cancer, hindi na malambot sa diabetes. Perfect ang imo lawas. Diri sa sini nga kalibutan, diri ta mag-ayo nga ma-experiensyahan naton ang pag-ayo sa Dios sa aton. Pakpakan naton lagi. Anong hambal diri? Nga amo na ini ang tion. Sabi mo lang, naglambot sa akon ang 22 kaadlaw nga ara ko sa manig. Pero amo na gali ito ang tion nga diin maka-experience ko nga way ko pabayi sa Dios. Pakpakan naton na Ginoo. Inang aton makauturan karong ara sa banig. Amo na ng tion nga ma-experiensyahan nila nga hindi sila pagpabayaan sa Dios. Ito sis kung may mga gibatyag ta sa lawas, amo na ni ang tion nga ma-experiensyahan to no ang sustaining power sa Dios nga diin. Imo makita iya pabatyagon ta nga ang Dios mainatipanon sa aton. Giran ta kamo makauturan. 12 anyos profesional na ko nga palahubog. Pagka 18, nagmasakit ako. Kag natingala ko nga ang bleeding nga din akon pinantos. Imo makita iya kung kaysa gabalik-balik gasukmat-sukmat. Pero akon gikwenta halin sa 18, 65 na kong katuig pero waay kapatay. Nga maipabuhat pa ang Ginoo sa akon. Plagpakan na ito na Ginoo. Ito sis, bisan ara ka may gibatyag sa lawas, patihigid nga hindi nakapatay sa imo, kung ara ka nagahulag sa assignment sa Dios nga gipabuhat sa imo. Everybody say amen. Hindi nakapatay. Sa dira nga, dito ko sa World Mission, gipadala ko sa missionary dito sa gitawag Ilin Agustin. Dayon, hindi kasarang ang Ilin Agustin. Gipadala ko to sa Riverside. Balik-balik kag inspeksyon. Kag dayon ang gitawag giya kuan gid sa doktor nga operahan ko. Pero imo makita wa ito natigayon 65 na ko karong katuig. Waay ko pabilin ko nga buhi tong kay ang Dios ya kasarang ni sa pag-atipan sa aton. Kasi likulod nga, why man ni totally healed? Gali kay isa ni ka-reminder sa akon nga diin, ang bunga sa sala may consequences. Nga ang balatian naghalin gid sa sala. Pero pasalamat ko nga may Diyos nga nagapatawad sa kasalanan. Plakpakan nato na Ginoo. Dayon, basahon ta, magatindog ta. Tunugon ta pagbasa. Kagkabay pa nga maintindihan ta gini.
Kaya karon nga panahon, labi mo lang, buksin ninyo ang inyong mga Facebook kag mga YouTube channel ninyo. Siling pa sa isa ka espesyalista. Nagsiling siya. Ang pinakanami karon, self-medication ra sa imo balay. Hindi ka na mag-asa sa gitawag, hindi ka na mag-asa sa ospital. Way hospital nga kuan sa imo karon. Ina, kung may minilyon ka, pero kung way ka man minilyon, way ka ginatos ka libo, hindi ka na magpatuga-tuga sa ospital. Entonces, time na gini, nga eksperyensyahan ta ang pagpangamuyo sa Diyos. Pasawon ta. Dayon, ginlukot ni Jesus ang iya ginbasa, kaginbalik sa manugbulig sa simbahan. Nagpungko siya dayon agud magsugod sa pagtudlo. Ang tanan nga mga tao nagtulok gid sa iya. Siling ni Jesus sa ila, ini nga bahin sa kasulatan, natuma na subong nga adlaw samtang ginapamatian ninyo ang pagbasa sini. Palakpakan na ito na Ginoo. Natuma na sa sini nga adlaw. Ako nagapati, ako ikaw. Kung namati ka lang sing totoo, may katumanan sa aton matag isa kamo. Muna nga, kabay pa nga maintindihan tani, nga ang balatian may origin, may sinugdanan, kag ang balatian may makasarang sa pagbulong, kag ining isa, amo ang Diyos. Pagpakan nato na Ginoo. Allow me to see something sa isa ka true to life story. Sa isa ka kaagis healing evangelist nga amo si Lester Sumrall. Sa gabasa ko sa iya, nagdalo mga akon paino-ino sa iya na eksperyensyahan. Nagbalatian siya sibir nga pulmonya. Kag ang kumbinsi sa akon nga sa sining gali nga virus patyon ka pagi sa pulmonya. Sa kaagi ni Lester Sumrall as healing evangelist, nagmasakit siya. Sa way pa siya naggigamit sa Ginoo, nagmasakit siya. Kagdayon, pag masakit niya, gidala siya dito sa doktor. Kag dito gid siya sa isa ka espesyalista nga doktor. Sa dito na siya sa ospital, naglala ang iya kahimtangan. Nga diin, suno pa sa iya autobiography, gadupla na siya dugo. Kag sa nagaamat-amat ang iya lawas kaluya nga ginakaon sa siya balatian, ang iya ginikanan, ang iya iloy kagamay, nangonsulta gid sa nagtatap sa iya. Kag nagsiling ang doktor, way natamahimo. Biyan na sa medical nga diin pagbulig nga mabuhi pa ninyo bata. Dawatan na lang ninyo nga mapatay ni siya. Siling ang amay, ti ano ako himuon? Isya, magkunta ka na daan dito sing manugbal samar. Magkunta ka na sing sa puninarya, agud nga hindi malangay, nga kung mapatay ni siya karon sa gabi, mapasilitit dayon nga hindi siya malangay nga mahimos. Di kasubo. Pero ang iya iloy lain. Hindi siya kumbinsido sa hambal sa doktor. Nag-ayo siya sa Diyos. Ginoo, kung may plano ka pa sa sining akon bata, hindi pag-itugot nga mapatay. Gihibian niya ang Diyos. Parehas sa kay Haring Hezekiah. Nga sa dira nga naghambal si Propeta Isaias nga mapatay ka na,
nagatubang sa dingding kag naghilibion sing mabaskog. Among gihimo siya iloy. Perting hibi siya iloy. Ginoo, kung may mahimo ka pa, ikaw magid ang nagaayo sa mga balatian. Amo na abi mo lang, no? Ining aton paghibi sa tubangan sa Dios, hindi ba nilahog-lahog? Ekspresyon ni sa tuod ni mong handom sa imo gusto nga himuon sa Dios sa imo. Samtang nagapangumuyo ang iya iloy, imo makita iya, si Listeria, nagdamgo. Nagdamgo siya nga may galutaw nga lungon pagkadto sa iya. Tuod magid kay giorderan na siya lungon. Tunas po ninariya ang iamay. Hagdayon, nakita niya ang lungon, pero nakita niya ang presensya sa Ginoo, as clear as crystal. Ako nagapati nga kaangay sina. Tukay ang Diyos siya imo makita ang 70 elders. Muna nga, 70 elders nga nakakita sa Diyos. Nakita nila nga din ang gitawag niya ang figure sa Diyos. Galapos ang ila palantaw, as clear as crystal. May mo lang anong siling ko sa Ginoo. Duha lang imo pilion. Gusto ka sining lungon? O gusto ka sa akon? To make the long story short, siling panilister, Ginoo ko, ikaw ang akong gusto. Ano ang imo gikinalan sa akon? Ngipahimo siya. Iwali ang akong nala. Iwali ko sa bugos nga kalibutan nga ako ya makasarang sa pagbulig sa kaimtangan sa tao. Sinisa, Ginoo, ginadawat na ko na nga responsibilidad kag assignment. Kagday nagmata siya. Pagmata niya, iya gitawag ang iya iloy. Silang siya, mami, hatagi ko pagkaon. Silang ang iloy, anak, amo na ning katapusan mo nga pagkaon, nga balunon mo na sa imo kamatayo. Kasi hindi. Panugod ni nga pagkaon. Kung aton iparapres panugod ni nga pagkaon sa kaayuhan nga gihatag sa Ginoo sa ako. Pagkatapos kaon, nagsila siya, mami, himos ta, mapauli ta. Doon di magpati ang doktor. Kangay siya na ang Diyos. Muna nga, kung maglambot gani ang mga balatian sa aton, pamangkuton tagid ang assignment sa Dios sa aton. Pagpakan nato na Ginoo. Pamangkutagid kung ano ang gipabuhat sa Ginoo sa aton. Ang Hub Kapitulo 33 nagsiling, ang Dios gapakighambal sa tao panahon sa iya kasakitan. Panahon nga siya magbalatian ng Dios gapakighambal siya pagi sa mga damgo. Kung naglambot ni nga mga epidemic, pandemic, ano ni nga mga malatian, o si saa lang ang imo assignment sa Diyos. O si saa lang ang ipabuhat sa Diyos sa imo. Kay kung mausisa mo ang ipabuhat sa Diyos sa imo, even nga ara ka na sa period, ang Diyos siya makasarang sa pag-extend. Siya rin si kaya ara na sa period. Anong hambal ni Isayas, ariglahan ng imo panimalay. Panamilit na pamilin-bilin na sa imo panimalay, kaya hindi ka na mabuhi kag mapatay ka. Grabe mo lang ano sila ni si kaya, pagtalikod ni Isayas. Ginoo, kahibalo kagid ano ko katutom sa pag-alagad na sa imo. Ang pinakatahom gali nga makaalumay ka sa Dios kung matutom ka sa imo pag-alagad sa Dios, pagpakan na ito na Ginoo sa imo. Makaayo ka sa Dios.
Kahibalo ka gid giano ta kapag-alagad, giano ta kapag-simba. Dayon, naghibi siya sing tudo-tudo. Ang kasaysayan nagsiling, way pakalambot si Isaiah si Abalay. Nagsiling kinu, balik! Balik ka! Sa akong anak nga si Sikaya. Sugiri siya, nga nakita na ko ng iya mga luha. Nakita na ko ng iya paghibi. Nabatian na kon ang iya pagpanawag sa akon. Kagdayon, siga na siya. Nga hindi period ang iya kabuhi. 15 ka tuig, extensionan ko siya. Kagdayon, ang paaman siya nga extension, ini nga syudad panalipdan akon sa tanan nga invaders. Kagway maka agaw sa sini nga syudad. Samtang buhi siya. Amo na ang Diyos. Muna nga, 22 ka adlaw, na dinuay ko napatay. Tungo kay may ipabuhat pa ang Diyos sa ato. Na samtang nag-alagat sa Diyos. Sisaan din ang imo kabuhi. Anong assignment ang ipabuhat sa Diyos sa ato. Interesado ang Diyos sa imo assignment. Kung ikaw gibutang sa Diyos nga may assignment ka, hindi pagliniguyi ang imo assignment. Himua ang imo mahimo nga malipay ang naghatag sa imo sing assignment. Kaya kung malipay ang naghatag sa imo sing assignment, makaayo ka sa panahon sa kalabidad sa imo kabuhi. Palakpakan na ito ng Ginoo. Siling pa ni Dr. John Gilek sa Dominion of Sickness, Sin and Death, nagsiling siya. Do not try, hindi pagtilawi. Just trust. Just believe. Hindi kayo matilaw ka lang, kundi tuhui siya. Tugyani siya sa imo mga kasakitan. Sabi mo lang, bulahan ta nga mga tao nga may palapitan ta. Bulahan ta nga mga tao nga nakatultol ta sa aton palapitan. May mga tao karon gasala, di sila magpalapit. Palapit sila sa mga tinigban nga larawan. Gapakalambot sila kundi intong gitawag nagmilagro. Pero kita lain. Katultol ta diin ta palapit. Kagkahibalo ta kung ano nga pamaagi nga kita makapalapit. Ako nagapati sa divine healing, wala ang problema sa Diyos. Ang problema ari sa ato. Kumbinsido ko nga may tatlo ka evil. The evil of sin, the evil of sickness, and the evil of death. Pero initanan, nagmadinalagon kasi. Sa kamatayon, ikaw nabanhaw. Sa balatian, wala ka gi-record nga nagbalatian. Ang na-record, nag-aayo ka sa mga balatian. Kagsasala, hindi ka makasasala nga Diyos. Natao ka nga way sala, napatay ka nga wala sing sala. Gani, ang evil nga mo ang kasalanan, ang solusyon ikaw. Ang evil nga mo ang balatian, ang solusyon ikaw. Kag ang evil nga mo ang kamatayon, ikaw ang solusyon.